Ating pong key verse ay matatagpuan po sa Joshua verse 2. Dalawa po ating key verses ang ating ngayon sermon. Pero unahin po natin itong Josue 2:11. Ang sabi po, tayo mo lahat ay tumayo para po sa pagbigay galang sa pagbasa ng kanyang salita. Sabay-sabay po natin basahin. Ready, go! Nang Mabalitaan namin ito, nawalan kami ng lakas sa loob at natakot. Kaming lahat dahil sa inyo, sapagkat ang Panginoon Diyos ang tunay na Diyos sa langit at sa lupa. Ang isa pa po ay matatagpuan po sa Hebreo 11:31. Pakibasa po. Dahil sa kanyang pananampalataya, si Rahab na isang bayarang babae ay hindi namatay. Kasama ng mga sawain. sapagkat tinanggap niya ang mga mapayapa ang mga espiya. Pinagpala po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Hindi na po tayo maupo. So, sa ating pong binasang mga talata, bigyan ko muna kayo ng background o yung konteksto nitong pag-aaralan natin ngayong umaga para po madali natin siyang sundan. No? Kasi po, remember, nung ang unang leader ng Israel, mula po sila sa pag-ialitin nila sa Egypto, ang unang leader nila ay si Moises. So ito po, yung panahon na si Moises po ay namatay na. O mamamatay na. So as he is now beginning to, dying na si Moses. O tapos, actually namatay na pala. Pagkatapos kasi namamatay si Moses, ang pumalit po sa kanya ay si Joshua o si Josue. So ang pumalit na leader ay si Josue. Siya yung bagong leader ng Israel. So ang kanilang goal mula po sa Ehipto, makapasok sa lupang pangako, the promised land. So, sa kanila, ito po ay halos andyan na. Kumbaga, parang nasa gate na. Sa Melendres na sila. Okay? Okay, dito ito yung gate ng Palmera Tree. Paano nagigets, no? Kaya lang merong may sapa. May tatawalin. Parang gano'n din niya. Parang gano'n po itsura niya. So, mas yung may gate. Kumbaga, isipin nyo, imagine yung Palmera Tree na may bakod. No? Mataas na bakod. Tapos may gwardya. So, hindi tayo pwedeng basta makapasok. Yun ang picture niya. Nakuha po? So, ang una ng obstacle, andyan na, promise land na, kaya lang may obstacle. The first obstacle is the Jericho. The wall of Jericho. So, hindi nila alam ang tao doon, kung sino nakatira doon, anong mga tsura, anong meron, anong mga gano'n sila kalaki. So, ganun po yun. Naitinapugan natin. So, pero andyan na, pasakukin na nila. So, ang obstacle, may matibay na pader, tapos highly militarized ang city. Ano yung sabihin na highly militarized? Talagang equipped sila ng mga sundalo. At hindi lang basta sundalo, talagang mga batikan, talagang equipped sila mga pansandata and all, no? Tapos strategic po yung location dito. Sorry po. So ang ginawa ni Joshua, kasi nga di niya alam ano itsura nung nasa loob, ano meron doon, nagpadala sila ng 2 espiya o tik-tik. No? At doon, yung pong So, at doon po, napunta sila sa bahay ng isang babae na pangalan po ay Rahab. Ano po pangalan ng babae? Rahab. Si Rahab ay isang bayarang babae. Hindi po cashier, pangalan ng cashier. Hindi po doon nagbabayad. No? Siya po ay pokpok. Sa simpleng payak at nasalita, pokpok. Okay, prostitute. Babaeng mababa ang lipat. Kaya po yun talaga siya. Yan ang kanyang ang buhay na, si Rahab. At doon sila napunta at yun ang nagpatuloy sa kanila. Ito po yung tandaan natin, no? I want you to remember this as we go along our sermon. Ito po yung mga importante tatandaan natin kay Rahab. Sa kultura po ng Israel, tandaan po natin si Rahab ay babae. Ano yun? Ano yung ibig sabihin ng babae sa Israel? Kasi ang Israel, pag babae ka, second citizen ka na. Walang bilang ang babae. Hindi binibilang sa nyaga, kung wala tayo ng census, hindi binibilang ang babae.
ang binibilang lang lalaki. Sa kultura ng Israel, hindi katulad ngayon, equal rights, di ba? Feminist ka, di ba? Walang ganun sa kultura ng Israel during this time. Pag babae ka, second-rate citizen ka. Talagang alipin ka ng lalaki. Hindi pwedeng magmataas ang babae sa lalaki during sa Israel na to. Naiintindihan po ba natin? So isipin ng babae. Doon pa lang ha, si Rahab ay isang babae. Imagine. O ano? Pangalawa, hindi pa siya Hudyo. Siya ay Gentil. Remember, pag Israel ka, ang feeling mo, ikaw lang ang saklawi ng pangako at pagpapala ni Yahweh. So pag Gentil ka, sa tinaw ng Israel, marumi kayo. Hindi na natin. So, natatandaan natin ito. At tapos, hindi lang basta babae, hindi na siya basta hintil, siya ay immoral. Ang hanap buhay niya, immoral. See, nagpapabayad siya for the sake of pleasure, right? At alam natin, yung ganung gawain ay isang karumaldukan at marumi sa kanyang lipunan. Isipin mo na lang, ha? Nakukuha niyo po yung ano niya? Ang kalagayan niya. Siyempre, bukod sa lahat, hintil siya, so kaaway siya ng bayan ng Diyos. So, natural. Kung ikaw ay Israel, kaaway mo yan. Kung mapapansin po natin, kaya po, sa madaling salita, si Rahab ay hindi talaga kandidato para sa pagpapaalala ng Diyos. Sa pag-iingat. Ako, naiintindihan na. He's the least likely candidate. Naiintindihan po ba natin ito? So, bakit po nagmamatter, no? Si Rahab sa malaking istorya na ating po pinag-aaralan sa Bible. Kung ganun, Pastor, bakit pa natin pag-aaralan ng si Rahab? Why Rahab matters in God's big story? That's the question. Kasi po, alam niyo po, hindi aksidente na isinama si Rahab sa Biblia. It is not an accident. Hindi yan random event. Hindi lang po siya isang side character, parang alam niyo, parang dinagdag lang sa istorya. Hindi po gano'n. Hindi lang po siya isang footnote. Pag nagbabasa kayo ng book, sa baba, meron mga footnote na parang hindi po siya gano'n. Si Rahab po ay bahagi ng malaking istorya ng pagliligtas ng Diyos sa sanlibutan. Ganun ang background, pero kasama sa kwento ng Diyos. Naiintindihan po. Tapos na po tayo, magsiuwi na po. So, let's now go to point number 1. Grace, see what others ignore. So, yung biyaya, yung kaloob ng Diyos na ito, na kaligtasan, kung paano tumingin ang biyaya ng Diyos, yung habag ng Diyos, kung ano yung ini-ignore ng iba, yun naman ang tinututukan ng Diyos. Yung sa tingin ng iba na parang wala na yung kwenta, sa Diyos may kwenta. So, God sees faith. Tandaan nyo, ang tinitingnan ng Diyos, pananampalataya. Kung saan, ang maraming tao, doon bumabagsak. Okay, now let's read Joshua, para magsundan natin ang story. May lead lang, pero I hope na mababasa naman ng nasa likod. Sabi ko sa sundan natin, medyo, tsagain niyo po ngayon na, buhat sa kampo ng Sitim, si Josue na anak ni Nun, ay nagpadalang 2 espiya. Sila'y pinagbilinan niya ng ganito, pumunta kayo sa lupain ng Kanaan, manmanan niyo ito, lalong-lalo na ang lungsod ng Jericho. Pumunta nga sila roon at tumuloy sa bahay ni Rahab, isang babaeng nagbebenta ng pandaliang aliw, at doon sila nagpalipas ng gabi. Verse
2. Nakaabot sa kalalaman ng hari ng Jericho ang balita na may mga espiyang Israelita na nakapasok sa bayan ng Gibeon. Kaya ang hari nagpadala ng sugo kay Rahab at pinasabi, ilabas mo ang malalaking nasa bahay mo. Naparito ang mga yan upang nanglihim na magsisiyasat sa ating lupain. Verse 4, ngunit itinago ni Rahab ang dalawa. At pagkatapos, ang ganitong sinagot, meron nga pong lalaking nakituloy sa amin. Ngunit, hindi ko na po alam kung taga saan sila. Umalis po sila ng isara na ang pintuan ng lunsod bago kumagat ang dilim. Hindi ko po natanong kung saan po sila papunta, ngunit kung hahabulin po ninyo, agad ay aabutan po nyo. Last verse. Sa itaas ng bubong niya, pinatago ang dalawang espiya at tinabunan ng mga tangkay ng lino na silansan niya noon. Ako yung story, i-drill down po natin yan. Kung mga kapatid, malinaw po yung eksena. Malinaw na malinaw. Nagpadala si Josue ng dalawang espiya sa Jericho. At huwag na po nating pababain nga yung kwento. Ang tawag sa Bible kay Rahab ay bayaring babae o ibig sabihin, yung babaeng ito may reputasyon. Okay? May label. Ayan ba si ano? Yan ba yung babae? Nor. And then back another back on. Pero di ba yung gano'n? Naintindihan natin, nilalagay sa sabaw. Ayan. Naintindihan natin. So may pass na alam ng buong so hindi na siya open secret sa lahat. Alam na alam ng lahat. So malayo pa So para kung alam nyo, yung parang sa NBI clearance, kung meron pong NBI clearance ng Jericho, may hit si Rahab. So pero nang dumating ang, sorry po yan. So, yan. Pero nang dumating po, ano niyo po si Rahab, itinago niya yung dalawang espiya. So tumuloy yung dalawang espiya sa bahay ni Rahab. So tinago niya yung espiya, pero ano nakakagulat, nagsinungaling siya para iligtas yung espiya. That's very surprising. No? At hindi lang po yun isinugal niya sa pagsinungaling niya, ang sinusugal niya, yung sarili niya. Nakuha niyo po ba? Gusto ko pong tingnan natin yun So hindi lang ito kabaitan. Hindi lang po, di ba, ganun ang gali na. Kahit po, di ba, imagine ninyo, may kabaitan pa yung mga ganun klaseng tao. Di ba hindi? Di ba, mas okay sa kanya na maging, kasi pagkakataon niya na, gumanda ang reputasyon niya. Tama? O kahit ako ganito. Nakuha niyo po, pero hindi niya ginawa yun. So hindi ito kabaitan. Ito ay pananampalatayang may papa. Yung ginawa niya, isa po yung pananampalatayang may papa. Tinayuan niya ang sinasampalatayanan niya. Makikita niyo po mamaya. So, di ba, nung dumating po, pero nung dumating po ito ng hari na hulihin ang mga espiya, may dalawang option kasi si Rahab. Una, pwede siyang sumunod sa sistema. Isuko ang mga espiya, iligtas yung buhay niya. Saan po kayo ililigtas ang buhay ko? Ay pagkatapos ko, ano ko balik? Sino pa kayo sa buhay ko? Kaya pero ginawa niya, ay sa option, sumunod sa Diyos, itago ang espiya, ang kapalit ay panganib. Isipin nyo, tutulungan, ang kapalit ay panganib. Are you getting the point, guys? Makikita nyo yung context. So, yung ino-observe pa lang natin, yung talata. Nakuha? So, yun parang NBI clearance yan. May record ka na, may history ka na, tapos may kapitbahay ka pa nagsasabi,
Huwag na yan. Kilala namin yan. Hello? Pero pinili niya po ang pangalawa eh. Pinili niya yung pangalawa, hindi lang siya tumulong, nagsugal siya ng buhay niya. Isinugal niya. Hindi na niya tinulungan yung dalawang espiya, kundi isinugal niya pati ang kanyang buhay. Kasi po, isipin niyo, kung mahuli siya, lalabas na traitor siya. Kaaway na siya ng Estado. Ano hatol? Kamatayan. Pero kahit ganun pa, tumakso siya. Gumawa siya. Kaya ganun na po eh. Pero ito, no? Sipin ako. Kaya pero biglang may tatayo. Parang may biglang tumayo, pero may isang taong tumayo sa kanya nagsabi, bigyan natin ng chance. So kahit na mayroon siyang reputasyon, binigyan siya ng chance. Hindi siya kaagad na naghanap ng butas. Ama, siya ang naghahanap po ng, ang hinanap niya, pananampalataya. So yung pananampalataya ni Rahab ang nagbigay ng pagkakataon sa kanya na maranasan ang pagliligtas ng Diyos. Amen. Okay? Si Rahab po ang patunay na unang pumasok sa biyaya ng Diyos. Sa Kanaan, ibig sabihin, mula pa noon, bukas na ang puso ng Diyos sa mundo. Kasi di ba, Gentile siya, natandaan natin, ang pinangakuan ng Diyos ang mga Israelita. So, ang mga Israelita, kaya po sila, kasi nakakaranas sila ng katapatan at pagkilos ng Diyos sa buhay nila. Kaya nananampalataya sila. Kuha natin. Si Rahab, hindi naman niya nararanasan. Pero, nagtiwala. Nanampalataya sa Diyos ng mga Israel. Si Yahweh. Kaya po, dahil sa biyaya ng Diyos, kuha natin, kaya siya yung unang naging convert ng by grace. Saved by grace. Kuha? Nasusundan po ba? So, yan po yung ginagawa natin. Naku, kung tayo pa nag-aaral lang every Wednesday, ganun po yan. Paghihimay-himay. Naku ha? Nasusundan natin. So, napansin niyo po, no, parang isa po siyang grand opening ng mall. No? Parang may grand opening ng mall. Hindi pa tapos yung building, pero may isang pumasok na agad. Si Rahab ang unang pumasok sa biyaya ng Diyos. Kasi hindi pa tapos eh. Alam niyo ba, yung saving by grace, after dapat si Jesus. After dapat, yung grace na yun, kasi dito by law eh. Pero, gumana na. Nakuha niyo po. Dapat sa New Testament pala, sa Ephesians, di ba, yung kaya po, Epeso 2:8-9, nandun pa yun eh. Dahil sa biyaya ng Diyos, kayo ay naligtas. Tama! Pinaliwanag ni Pablo, pero si Rahab sa lumang tipan, naranasan na niya. So noon pa man, available na ang biyaya ng Diyos. Amen. Woo! Amen. Amen. Ibig sabihin, ang Diyos bukas para sa mga puso ng bawat isa. Excited po ba kayo sa pinag-aaralan natin? So napansin niyo po, no? Hindi niya sinabi kay Rahab, ayusin mo muna ang buhay. Hindi rin niya sinabi, aba, magbago ka muna, Rahab. Di mo ba nakita sarili mo, ha? Hiya ako sa'yo, ha? Ay, di ba? Nakukuha ng sundan. Parang sabi nila, bago kita gamitin, mag-ayos ka muna. Sinimulan po niya
sa pananampalataya, hindi sa performance. Habang ang tao nagtatanong, ano ba nagawa mo? Di ba? Ano ba nagawa nito? Ang pagtitiwalaan. Di ba? Ang Diyos nagtatanong, sino ba ang pinagtitiwalaan mo? So, hindi ka po dinidefine ng Diyos sa pinanggalingan mo. God is never defining us. Hindi ka binibigyan ng definisyon sa kung anong pinanggalingan mo sa buhay. Kung ano ang nakaraan mo, ano yung kahapon mo, hindi ka dinidefine ng Diyos diyan. Kundi saan? Patutunguhan mo. Ang binibigyan tayo ng definition word kung saan tayo papunta. Nakuha po ba natin? Kumbaga, kung ang mundo may archive, ibig sabihin ng koleksyon ng mga sulat at kwento, si Jesus ang author. Minsan piling natin, Lord, reject na to. Yan, yan, gagamitin ng Lord. Yan ba ang magiging nako, parang hindi na yan, wala nang pag-asa yan. Alam niyo sa tao, permanent record na to. Diba? Kung ano na, pagkakilala mo, kung ano pagkakilala minsan sa atin, nung bata tayo, hanggang ngayon, yung pa rin ang tingin nila sa atin. Sabi ng Diyos, hindi yan permanent. Ano man ang meron tayo kahapon, hindi permanente. Draft lang yan. Pwede pang babago. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay sablay sa likod ng iyong buhay, may naging mali kang desisyon kahapon, may pagkakamaling ayaw mo nang balikan, hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Sabi mo sa katabi mo, hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Hindi pa period, nakakama pa. Hello? Hindi pa period. May kama. Di ba pag may kama, may kasunod pa? Hello? Hello? Amen. Hindi ka pa tapos sa Diyos. Kung ginamit din niya si Rahab sa Jericho, kaya rin niyang gamitin kung nasaan ka ngayon. Amen. Pero may tanong po tayo, kapatid. Paano magkakaroon ng ganitong klaseng tapang si Rahab? Paano magkaroon ng ganitong klaseng tapang? Yun ang question natin. So nakita natin, matapang ang kanyang pananampalataya. Pero saan siya humuhugot? Ano pinaghuhugutan niya? Ano tinatayuan niya? Ano bigla na lang? Pastor, ano yung bigla-bigla? Hindi ganon. Saan ang galing ang pananampalatayang handang magsugal ng buhay? Diyan tayo papasok sa susunod na punto. Ready na kayo? Are you excited? Yes. So point 2, faith hears God before it sees results. So bago mo makita ang resulta, pananampalataya mo na. Pero paano ka magkakaroon ng pananampalataya? Kailangan mo na may naririnig ka. So, sa pakikinig, no, naririnig mo kasi ang Diyos. Nagkakaroon ka ng pagkakataon na marinig kung sino yung Diyos, kaya nagbubunga sa iyo ang pananampalataya. At ang pananampalataya na yun, magkakaroon ng bunga. Hindi bunga na. Amen? Amen. So si Rahab, naniwala muna bago bumagsak ang Jericho. Yun natin, sundan natin ang kwento. Gusto niyo po? Sabi dito, bago natulog ang mga istiya, umakyat si Rahab sa bubong at sinabi sa kanila, alam kung ibinigay na sa inyo ni Yahweh, remember, hinighlight ko, tingnan nyo ha, at sinabi sa kanila, si Rahab po nagsasabi dito doon sa dalawang istiya na Israelita, alam kung ibinigay na sa inyo ni Yahweh ang lupain ito. Ispiritual siya. Narinig na niya bago dumating yung mga istiya. So yung narinig niya, pinaniwalaan niya.
sinampalatayanan niya. Nagtiwala na siya. That's faith. Amen. Linaw, oh. Kaya po tayo, pag nagbabasa ng Bible, hinihintay-hintay na para makita natin. Huwag po ba dito? Linaw, di ba? Ang linaw-linaw. At ang mga taga rito, sipin nyo ha, at ang mga taga rito, yung mga taga Jericho, ay takot na takot sa inyo. Nabalitaan namin, nabalitaan namin kung paano pinatuyo ni Yahweh ang dagat na pula. So naririnig na pala nila. Rinig ko ha? So nakakarating sa kanila yung gawa ng Diyos sa Israel. Kapatid, pag hinahayaan natin, ay makala nyo parang wala lang nangyayari sa kapitbahay natin. Kapag ito ay nakarating sa kanila, kasabi sa inyo, yung magte-testimony nyo, share kayo ng ginagawa ng Diyos, nakakarating sa kapitbahay, nakakawaan ng pananampalataya, akala nyo walang nangyayari. Bakit pa? Tinan nga. Nabalitaan namin na kayo'y tumawid galing sa Egypto. Nalaman din namin na pinatay ninyo Sihon at Og, mga hari ng Amoreyon sa silangan ng Jordan, at nilipon ang kanilang mga apo. Kinalibutan kami na marinig namin ang balitang iyon. So they were terrified. Natakot kami nang humarap sa inyo sapagkat si Yahweh, ito diniklara niya, si Yahweh na inyong Diyos, ang Diyos ng lupa at langit. Amen. Naku, no? Dadeklara ng labi, so ibig sabihin, nanampalataya, nagtiwala na yung Diyos ng Israel, siya yung Diyos ng langit at lupa. Amen. Nakuha, no? Si Rahab, nanampalataya, totoo nga, ang Diyos ng Israel, ang tunay na Diyos. Amen. Nasundan ang storya. Are you making sense now? Yes. So pag pinakinggan niyo kung mabuti, kapatid, ang sinabi ni Rahab, hindi niya sinabing mukhang ibibigay, no? Hindi niya sinabing sana ibigay. Hindi niya sinabi ibibigay na. Ang mga kapatid, nakita niyo, past tense. Ibinigay na sa inyo ni Yahweh. Amen. Past tense. Tapos na, pero present tense pa siya. Hindi naman nakikita na gumuhula yung pader, buo pa ang Jericho, wala pang bumabagsak, walang trompeta, walang miracle moment, pero naniniwala na saya. Tapos na lahat. Amen. And that's faith. Ganoon tumiin ang pananampalataya. Are we getting the point? Amen. Sa puso ni Rahab, tapos na ang labanan. Si Rahab ang living picture ng salvation by faith. Sabihin natin, salvation by faith. Kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Yan ang pananampalataya. Ang pananampalataya, kahit hindi mo nakikita, nagtitiwala ka. Amen. Malinaw na malinaw ang picture. Nasusundan? Opo. Hallelujah. Kaya po, mga kapatid, no, hindi niligtas si Rahab dahil mabait siya. Hindi niligtas si Rahab dahil malinis ang record niya. Hindi niligtas dahil may connection siya. Sabi po sa Hebreo 11:31, ano sabi kanina? Dahil sa kanyang, lakasan natin, Para sa kanya. minsan pa, malinaw. Is that very clear, guys? Naligtas si Rahab dahil sa kanyang pananampalataya. Kaya ang pananampalataya lang po ang makapagliligtas sa tao. Amen. Wala nang ibang bagay sa mundong ito para makamtan ang tunay na kaligtasan sa pananampalataya lang. Amen. Hindi na natin kailangan ng kung ano-ano. Anong pahirap, anong
bagay na meron tayong ilalagay sa katawan. Ang tanging meron lang, pananampalataya. That's easy. So bago pa po ipaliwanag ni Pablo yung saved by grace through faith sa Efeso, isinabuhay na ni Rahab, hindi works, sabi doon, di ba, sa Efeso 2:8, hindi sa mabubuting gawa, hindi rin sa background, kundi Sa pananampalataya. hindi na. Kung may entrance exam sa langit, si Rahab ang proof na walang multiple choice. Amen. Isa lang. Trust lang. Tiwala lang. Amen. Tiwala lang kay Kristo. Yun lang. Amen. Para makapasok sa langit, ano gagawin? Mananampalataya. Ano po? Mananampalataya. Simple. Kaya kapag hindi po niya ipinakita, no, hindi pa niya nakikita yung gagawin ng Diyos, hindi niya pa nakikita dito. Pero narinig din niya kung sino ang Diyos. Nabalitaan namin. Ako yun, di ba? Sinabi niya, narinig namin, nabalitaan namin kung sino yung Diyos niyo, kung ano ginawa ng Diyos sa inyo. Nakarating lang ang chismis sa kanya, ha? Chismis. Kung mag-chismis kayo, i-chismis nila yung kabutihan ng Diyos. Amen. Hindi po ba? Kung kayo ay, yun ang skill ko, pastor, mag-chismis. Kung anong problema? Gamitin natin yan sa mabubuting chismis. Amen? Can you say amen to that? Amen. Tayo ang tagahatid ng kwento ng kabutihan ng Diyos. Amen. Can you say amen to that? Ang faith niya, hindi po galing sa nakita. Sige nyo, di ba tayong tao? To see is, To believe. bago tayo maniwala, kailangan ko muna makita. Amen. Siya hindi. Bago niya makita, naniwala muna siya. Amen. Narinig lang niya. So, ang pananampalataya po kasi, dumarating sa pagdinig. Hindi ko. Kaya po tayo nagkakaroon ng pananampalataya sa Diyos. Dahil meron tayong narinig. Kaya yung mga tao na inaabot natin, para sila ay magkaroon ng pananampalataya, kailangan nilang may marinig. Kaya natin sila PCS. Kaya natin sila sinesharing the gospel. Kaya natin sila tinetestimonihan. Para may marinig sila. Kasi sa pakikinig at pakikinig at pakikinig, magbubunga ang pananampalataya. Amen. Paano sila makikinig kung wala namang magsasabi? Paano sila makakarinig kung wala namang nagsasabi? So dapat tayo ay Makinig. tayo ay magsabi. Di ba? Para makapakinig sila, tayo naman ay taga-sabi. Susundan. Susundan yung proseso ng discipleship natin. Biblical na biblical. Kaya ang faith ko hindi galing sa nakita, kundi sa narinig. Narinig, ang sabi niya, narinig niya ang ginawa ng Diyos sa dagat na pula. Narinig niya ang Israel, no? Nagtagumpay laban sa mga hari. Narinig din niya ang kapangyarihan ng Diyos sa disyerto. So ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig. Ito po ang important truth natin. May mga tao, nakikita na ang himala, pero hindi pa rin naniniwala. Nakikita na ang sagot, pero duda pa rin. Si Rahab, walang himala,
Pero buo ang pananampalataya. Bakit? Dahil ang pananampalataya niya ay nakaangkla sa Diyos. Hindi sa sitwasyon. So, hindi nakadepende. Itiwala ka pa sa Diyos. Depende. Ikilos ka ba? Depende. Hindi nakadepende. Nakaangkla sa Diyos. Dahil sa pagkakilala niya kung sino ang Diyos. Kaya napaka-importante, guys, nakilala natin ang Diyos. At ipinakikilala natin ang Diyos. Kaya doon masasabi ko sa inyo, huwag yung church ang ipakilala. Huwag yung samahan ang ibigda. Ikwento natin yung Diyos natin. Naiintindihan po? Kasi dapat yung pananampalataya nila, ang reason nila, ang Diyos. Are we getting the point, guys? Minsan tayo ganito magdasal, Lord, pag bumagsak na ang pader, maniniwala ako. Si Rahab ganito, naniwala ako, kaya bumagsak ang pader. Amen. Parang wifi signal, hindi mo nakikita. Pero nakakonected ka, gumagana. Mga kapatid, ang pananampalataya ko, hindi po yung reaksyon sa resulta. Decision muna bago makakita ng resulta. Amen. Kaya kung gusto nyo makakita ng resulta ng Diyos, mananampalataya ka muna. Kasi kung ano sinasampalatayanan mo, yun doon tutugon ang Diyos. Kahit mas malaki ang pinagtitiwala mo sa Diyos, mas malaki resulta ang makukuha. Kaya samahan niyo po kami ni Jesus sa pananampalataya na magkaroon tayo ng sarili natin. Amen. Second vision. Gawa natin. Sampalataya samahan niyo kami sa pananampalataya. Na hindi lang ito, alam niyo po, alam po, okay na tayo dito, syempre. Pero ayaw, mas higit pa ang pwede gawin ng Diyos. Nangakarap pa kayo na komportable ang ating church. Kaya, ayos. Maganda. Pero sa inyo, parang kukunti naniniwala. Amen. Walang ginawa. Kaya mga kapatid, no? Tandaan po natin, ang pananampalataya, hindi po yung pag-okay na. Pag andyan na, Pastor, pag may church na tayo, tao na pananampalataya. Pag andyan na yung eto na sinasabi mo, sa ako naniniwala. Amen. Sa palataya ako, kahit hindi pa okay. Yan ang faith. Kaya nga po alam nyo, lahat ng pinapresyon na ginagawa ng mga leaders, papunta doon. Kasi doon paniniwalaan. Amen. So wala pa yung church, hinahanda na natin ang lahat. Bakit ganito? Ikaw kasi kung tandaan natin na, alam mo, ang nakalilaki-laki. Siyempre, naniniwala tayo, palalakihin tayo ng Diyos eh. Amen. Eh, bakit hindi natin paghahandaan? So, ang pananampalataya, ganun. So, wala pa, pinaghahandaan mo na, ginagawa mo lang, hinahanda mo ng sarili mo, ito ka papunta eh. Amen. Anak ko kaya andyan na, saka na tayo maganda kung andyan na. Hindi, dapat kahit wala pa, nire-ready na tayo. Naniniwala kasi tayo, bibigay ng Diyos. Amen. Amen? Can we say amen to that? Amen. Kaya mga kapatid, kung hinihintay mo muna bago ang sitwasyon, bago ka magtiwala, baka never ka makaalis sa Jericho Road. Ito pa, hard check tayo. Anong pader mo ngayon? Pera? Relasyon? Kalusugan? Ministry fatigue? Tanong ng Diyos, naririnig mo ba ako? Kahit hindi mo pa ako nakikita, ang sagot. Ito po yung gusto kong tandaan natin na lagi natin pangatatanda. Faith hears God's promises louder than noise of the words. Ang pananampalataya, nakarinig siya ng tinig ng Diyos kaysa sa makapalitan pader ng buhay. Kaya niyang patalusin niya. Amen. Kahit gano'ng kapagkabigat
Kahit gaano kalayo ang nakikita tatanong mo, kayang mong marinig ang tinig ng Diyos dahil sa pananampalataya. Amen. Amen. Pero may mahalaga kong paalala. Ang pananampalataya totoo, hindi lang nakikinig. Ito ay kumikilos. At dito papasok ang susunod natin po. Pwede ka ba kayo? Handa ka ba kayo ang puso nyo? So point 3, faith acts even when it costs everything. Tingnan natin, no, sundan natin yung kwento. Joshua 12-13. Kaya ngayon, ipinangako niya sa ngalan ni Yahweh na hindi ninyo gagawin ng masama ang aking sambayanan, alang-alang sa pagtulong ko ito sa inyo. Bigyan niyo ako ng isang katibayang, ililigtas nga ninyo ang aking ama at ina, aking mga kapatid, ang kanilang mga pamilya, katibayang hindi ninyo kami hahayaang mapatay. Ikaw na kasunod. Pero gusto mo munang patunayan, mag-sure kami. No? Naintindihan natin. So, makita po natin dito, no, na so kitapos kasi itago ni Rahab ang mga espiya. Hindi lang po siya basta nanahimik kasi hindi po gano'n. Hindi niya sinabi, okay na to, bahala na kayo hindi po gano'n. Salip, humingi po siya ng pangako. Pwede ba bago kayo pangako niyo sa amin? Kasi alam niyo po mangyayari. Kasi alam nila na lulusobin na sila. Pag tinusob sila, siyempre mangyayari, papatayin sila lahat. Not ganun po kasi ang ano nun eh. Siyempre, pag pinangkay sila, kailangan patayin lahat. Walang ititira. So, siyempre, niligtas ko, baka pwede naman. Tingnan nyo kami pangako na pag kayo narito, iligtas kami, pati pamilya ko. Naku, hindi lang yung sarili niya, buong pamilya niya. Okay? Mga kapatid, pansinin po dito. Ang faith ni Rahab, hindi lang po selfish. Kundi kumilos ang kanyang pananampalataya, lumawak ang saklaw, umaabot sa iba. So tayo po mga kapatid, hindi lang tayo sapat na tayo lang ang ligtas. Amen. Hindi tayo nasasapat hanggang atin lang ang kaligtasan. Sasaklaw sa buong pamilya ang natin ang kaligtasan. Amen. So dapat hindi tayo papayag na hindi lang ikaw ang ligtas. Lord, pati mo lahat ng kamag-anak ko, liligtas mo. Amen. Hindi po ito yung bakas Baka yung bakas na ako. Sama na ako. Kasi nung araw, di ba? Kasi baka, sige, sama mo na ako sa dasal. Hindi po ganon. Kundi, ang saklaw na pananampalataya mo, ituturo mo sa lahat ng iyong pamilya. Unti-unti mo silang tuturuan manampalataya rin sa Diyos. Amen? So yung faith that, tignan natin, yung faith that saves faith, that, nakita natin si Rahab, niris niya yung lahat. Tama? Yung kanyang reputasyon, yung kanyang security, yung kanyang future. Naintindihan po ba natin? Niris niya. Reputation, security, and future. Diba? Inano niya yun. Nilagay niya sa alanganin, di ba? Parang ganun. Tinayaan niya. Alam niyo po, mga kapatid, ang ginawa ng mga espiya, sabi na, sige, itali mo yung lubid dyan sa iyo, bahay. Bilang palatandaan namin, yan yung bahay. Amen. Sila kasi ang mga, nung araw, yung mga prostitute, meron silang cord na pula para matiyak na sila yung mga doon sa panahon na to. Kaya yung pong cord na pula, tinatali niya sa bahay niya para palatandaan. Ang tawag natin, scarlet cord. Ang tawag? Scarlet Pag kasi scarlet, maganda sa English, no? Scarlet. Pero sa Tagalog, pok-pok. Maganda sa English, ang sarap pakinggan, no? Scarlet. Ang gabi pangalan Scarlet. Oo nga. Pero pok-pok yun. Scarlet cord. Alam niyo po, ito po ay prophetic sign ng cross.
Naiintindihan natin? Hello? Amen. Naiintindihan po ba natin? Yan po yung mag-ingat tayo sa pinapangalan. No? Kaya nga. Mag-ingat. So yung chord na to, no? Yung chord. Yung po yung cross. Sabi kasi sa Joshua 2:18, itali mo sa bintana ang pulang lubid na ito. Ito pong simple instruction na to, hindi po komplikado. Hindi dramatic. Pero life or death. Bawa natin, life or death ang kapalit, buhay at kamatayan ko. So, simple instruction, itali mo lang yung pula na. Pag hindi niya tinali at hindi niya sa niniwala, wala, hindi matayin sila. Ang scarlet cord kasi prophetic sign na cross. Yung pulang lubid sa bintana ni Rahab ay hindi lang po state pain. No? Ito po ay paalala na dugo sa pintuan ng Exodus. Alam niyo po ng araw, natatandaan niyo po ba sa Exodus, yung mga Israelita, mamamatay mga panganay. Yun ang huling sumpa, di ba? Para yung mga Hebreo, mga Israelita, maligtas ang panganay nila pag dumating yung anghel ng kamatayan. Dagdagay sila ng dugo ng upa. Diba? Hahamba ng kanilang pinto. Para pag dumaan yung ligtas sila. That symbolizes the blood of Christ. And the same way, yung pulang cord na to symbolizes the cross of Christ. Amen. Kung makikita po ninyo, may redemptive pattern si God. Diba? So may hatol, yung tanda, tapos may kaligtasan. Diba? So doon naman sa mga Israelita, may pader, may dugo na nilagay sa hamba, tapos nagkaroon sila ng buhay. Nakuha po ba natin? Si Jesus may pattern ang redemption. Kaya po yung mga istorya sa Bible, hindi basta istorya. It always makes sense pag kinonect mo kay Jesus. Naintindihan natin. Ang Diyos, consistent, ano pinapakita nito? Consistent ang Diyos sa kanyang paraan ng pagliligtas. Hindi pa bago-bago. Miski noon, hanggang ngayon, yung pa rin ang paraan ng Diyos ng kaligtasan. Naiintindihan ko ba natin? So para po nga yan umbrella sa ulan, no? Hindi tinatanggal ang ulan ng umbrella. Pero nilalagay tayo sa ligtas na posisyon. Tama? So parang emergency exit na ginagawa ng mga building, no? Hindi siya pader lang. Hindi siya sandata. Hindi siya nagtataboy ng sunog. Pero tinuturo ng exit kung saan ang daan patungo sa kaligtasan. Amen. Kung hindi mo susundan, Hindi ka maliliit. kahit may sign, walang silbi. Kahit maglagay ng exit plan, you are here. Tapos ito yung exit. Kahit may ganyan, kasi hindi mo naman ginawa kung doon ka lumabas, hindi ka ligtas. Make sense? Apo. Basic. Basic, di ba? So, pakita po natin, na hindi po random, no, yung, na to, itong connection na to. Yung una, makita natin may dugo sa pintuan ng Exodus. May hatol, may dugo, may kaligtasan. Tapos, sa kay Kristo, may dugo ni Kristo, may kasalanan, may dugo, may kaligtasan. Napapaba natin? So, hindi po tayo naliligtas dahil may matibay ang buhay mo. Kundi dahil may dugo na tumakit sa kasalanan mo, naglinis ng ating kasalanan. Ganon ka-importante ang dugo ni Kristo sa buhay. So, makita po natin, no, yung scarlet, no, yung cord na to, pula. Scarlet kasi is red. Okay, red cord, no? Scarlet is red cord.
So, pero sa panahon na yun, ang pokpok kasi yung kulay pula na yun. Naintindihan natin. Naka-attach yan. Yung scarlet, kasi red po talaga. Pero yun ay connection sa mga prostitute. Naintindihan? So, scarlet is red. Pula. Yung cord, lubid. Ang simpleng bagay, pero very extraordinary. Diba? Ito po, hindi po itong magic rope. Ito po ay object ng pananampalataya. Hindi sapat po kasi naniniwala lang si Rahab sa isip. Isinabit na yung lubid sa bintana para yun po ang kanyang aksyon. So yung pagtitiwala niya kay Yahweh, yung pagsabit lang yun yung kanyang aksyon. Kaya pananampalataya na walang gawa ay patay. So hindi sapat na tayo po'y nananampalataya, pero di ka naman gumagawa. Hindi mo pinapahayag. Yung pong pagsabit ng, ng lubid, hakbang ng pananampalataya. Dahil sinabi, ginawa niya. Nanampalataya siya, na ililigtas siya. Hindi yung cord ang nagligtas, kundi yung pagtitiwala niya sa Panginoon. Kaya matanda natin, ang faith, hindi lang basta agreement o kasunduan. Hindi yan opinion, hindi yan emosyon. Ang faith po ay obedience o pagiging masunurin natin sa Panginoon. So, pagiging masunurin natin sa Panginoon, so kailangan po ang susundin po ng magiging masunurin tayo. Kung ano sinasabi ng Bible, susundin. Amen. 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 Kung ano sinasabi ng Bible, susundin. Susundin. Kailangan igagawin, i-act out mo, action. Depende basta hindi ka gagalaw. And talagang it involves risk. Amen po. Kung hindi niya sinabit ang lubid, kahit maniwala siya, hindi siya po makikilala bilang ligtas. Imagine niyo po, sinabi ni Rahab, no? Naniniwala naman ako. Pero wag na yung lubid. Kasi pangit eh. Siguro lalabas ko pa yung kulay-pula. Lalo kung pagkakatuwan. Alam niyo po, lalo nang i-identify na ano siya, di ba? Ang tingin nga ng kulay-pula nung araw, di ba? Pang ano nga yun eh. Ilalabas ko pa. Na-attend niyo ako? So, ang pangit sa bahay namin, yun yung aesthetics, di ba? Sabi, wala na. Bakit may pula dyan? Bakit may nubed? Di ba? Naintindihan niyo ako? Amen. Mga kapatid, obedience not about aesthetics. Hindi panlabas. Hindi lang yung ganda. Kahit na mukhang pangit, mukhang nakakahiya yung gagawin mo, kahit mukhang katawa-tawa sa mata ng tao, gagawin natin. Kasi it's about survival. Ano yung scarlet cord na hinihingi ng Diyos sa inyo ngayon? Pagsunod na matagal mong dinidelay, forgiveness na masakit, commitment na may kapalit. Tandaan po natin, faith. So, ang tandaan po natin, faith is something na sasabi ng Panginoon, kailangan po natin, So, kailangan po natin, ang faith, we need to step it out. Ihahakbang mo talaga. Ang pananampalataya dapat ihakbang. Kahit may kapalit na panganib, kahit may pakalit na parang naku, ano pag binigay ko, kahit na mayroong alam niyo parang di ka sigurado kung ano mangyayari, hakbang sa pananampalataya. So faith, tandaan po natin, ang faith, kapag ito'y tinago natin, it cannot save us. Kapag ang pananampalataya hanggang sa isip lang, hanggang sa sarili natin, it cannot save us. Kailangan, we need to step it out. Ihakbang mo ang pananampalataya. Kung kailangan isugal, sabihin natin, gamitin natin yung word na yun, Lord, sige, isusugal ko na ito ng talo. Kasi ano po naman, walang talo sa iyo. Amen. At dito mas lalo gumaganda ang kwento
Dahil ang faith ni Rahab ay hindi po natapos sa kaligtasan ng bahay niya. May mas malaki pang plano ang Diyos para sa kanya. At dito tayo papasok sa last point. Grace does not just save you, it sends you. So ang pananampalataya, hindi lang yung basta bibiyaya ng Diyos, basta ligtas ka, isusubo ka niya. May misyon na gagawin. Amen? Tignan natin. So, tatalin tayo sa chapter 6. Tignan natin. Sinabi ni Josue sa dalawang espiya na isinubo niya noon, pumunta kayo sa bahay ng babaeng inyong tinuluyan. Ilabas ninyo siya at ng buo niyang angkan ayon sa inyong pangako sa kanya. Pumunta nga sila at inilabas si Rahab ang kanyang ama't ina, mga kapatid, mga alipin. Inilabas din nila pati ang kanyang mga kamag-anak at dinalang lahat. Pagkatapos ay sinunog nila ang lunsod, tinupok ang lahat, ang bagay na naroon, liban sa yari sa ginto, pilak at bakal, ang mga ito'y nilagay sa kabangbayan ng Gileawe. Verse 25. Si Rahab na isang babaeng nagbebenta ng pagdaliang aliw ay iniligtas ni Josue, pati ang buong angka nito, sapagkat itinago nito ang mga lalaking sinugo upang lihim na magmanman sa Jericho. Ang mga naging anak at sumunod sa nasalin lahi ni Rahab ay nanirahan sa Israel hanggang sa araw na ito. Amen. Galing, no? So dumating po yung araw na bumagsak ang pader ng Jericho, hindi dahil sa Israel, hindi rin dahil sa strategy ng tao, kundi dahil sa kapangyarihan ng Diyos. So sa gitna ng pagbagsak, naligtas si Rahab, naligtas ang buong pamilya, at isinama sa bayan ng Israel. Remember, hindi sila. In-incorporate sila. So, ang biyaya po ng Diyos, ini-incorporate. So, kaya po tayo, nung nagtiwala tayo sa Diyos, isinama tayo sa lahi ng Israel. Amen. Amen. Sinali tayo dun sa bayang pinangakuan ng Diyos. Can you say amen to that? Amen. Ang ginawa ng Diyos, hindi po isolation. Okay? Parang binukod tayo. Hindi. Isinama. Papansin po ninyo, hindi sinabi ng Diyos, oh, okay na, tumira ka na lang dyan sa gilid, ha? O Rahab, okay ka na, andyan ka sa dulo. Hindi niya rin sinabi na, oh, salamat sa tulong mo, Rahab, ang galing mo, ang bait mo talaga. Ang ganyan ka na lang, ha? Incorporation ang ginawa ng Diyos, hindi isolation. Ang grasya ng Diyos ay hindi lang po pang rescue, kundi pang purpose. Hindi nga natin, pang purpose. Kaya ka niligtas, kaya ka sinama sa church na to ng Diyos, kaya ka ibinilang sa pamilya ng Diyos. May purpose si God sa buhay mo. Hindi ka lang pag-upo at hindi rin din pag-opo. Tayo po ay hahayo, gagamitin ng Diyos. Can we say amen to that? Amen. At dito po ipapasok yung pinaka-amazing part. Baka malaglag ang inyong panga. Tignan natin, ha? Tignan natin sa Mateo 1. Tignan natin. Ito ang talaan ng mga ninuno ni Jesucristo. Ano yung talaan to? Mga ninuno ni Jesucristo. Na mula sa angka ni David. Na mula sa lahi ni Abraham. Mula kay Abraham hanggang kay David, ang mga ninuno ni Jesus ay sina. Sino-sino mga ninuno? Si Abraham, si Isaac, Jacob na ama ni Juda at ang kanyang mga kapatid. Si Juda naman ang ama ni Pares at ni Zara kay Tamar. Pares, Escor, Aram, Aminadab, Naason, Salmon. Tapos si Boaz na anak ni Salmon. Kanino? Kay Rahab. Yes! Obed na anak ni Boaz kay Ruth at Jess na ama ni Haring David. Nakakakilabot. Isang babaeng bababang lipad, pangit na reputasyon, pero nasa linya ng lahi ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Amen.
Can we say amen to that, guys? Amen. Can we say amen to that, guys? Can we say amen to that? Hallelujah. Mga kapatid, hindi to simpleng detalye. Ito ay theology. Kung ikaw ang Diyos, tatanggalin mo ba sa family tree ang ganitong klase ng pangalan? Diba? Pero hindi ginawa ng Diyos. Hindi niya binura sa nakaraan si Rahab. Amen. Dinubos niya at isinama niya sa kwento ang buhay ni Rahab. Kapatid, kahit man kapangit ang nakaraan mo, ang kwento ng buhay mo, kayang gawing magandang kwento kung ito'y sasama sa kwento ng Diyos. Amen. Ang grasya ng Diyos ay hindi kulang basta nagpapatawad. Ito ay may purpose. Hindi ka lang niligtas ng Diyos. Let's go. Yan yan. Nakita natin mula sa babaeng bayaran, naging bahagi sa nalina ng tagapagligtas. So, hindi niya binura ang kanyang nakaraan, tinubos ang atin. So, itong ibig sabihin ito mga kapatid. No? Hindi ka lang po niligtas ng Diyos para makasurvive tayo. O maka-exit sa impyerno. Hindi lang po yan ganun ang purpose ng Diyos. Niligtas na tayo para maging patotoo. Litin ko, para maging patotoo. Para maging instrumento tayo. Kaya tayo niligay ng Diyos dito para maging instrumento, para maging bahagi ng kanyang misyon. Minsan, iniisip natin, Lord, okay na ako. Dito na lang ako sa likod. Sa likod. Tahimik lang. Sabi ng Diyos, hindi ka niligtas para panglikod lang. Amen. Iniligtas kita para sa loob. Amen. Kung niligtas ka ng Diyos, may assignment. May calling ka. May role ka sa kanyang kwento. Amen. Amen. Walang rescued na walang purpose, mga kapatid. So, ang biyaya ng Diyos, hindi po selective. Siya po ay inclusive. Lahat kasali. Amen. Hello? Amen. Lahat ng kwento natin kasali sa kwento ng Diyos. Grace saves you from something, but it always sends you for something. Amen. Si Rahab ay patunay na ang Diyos ay nagliligtas para sa misyon. Hindi lang po niligtas si Rahab para makaligtas. Naligtas siya para sa pagiging patotoo sa Israel. Para maging tulay sa mga hintil kagaya natin. Maging bahagi ng plano ni Kristo. Saved people become sent people. Sinusubo tayo ng Diyos. Amen. Ito mga kapatid, no? Kanina sinabi natin, dahil sa pakikinig. Kaya mga kapatid, ganito. Kaya nagiging dahilan din po ito. Kung bakit ang mga ibang inaabot natin, mga anak natin, kapitbahay natin, kapatid natin. Listen to this, no? This is very important. Naging realization po ito sa kwento. Kaya pala din na, yung kapatid mga hindi na makasama natin sa kung saan natin kasama. Baka ang narinig nila yung mga reklamo natin sa buhay. Buhay ko, napagawa natin. So, wala sila nakikita at narinig. Kaya kung ganito ang gawin natin kwento, alam mo, may problema man ako. Ang galing ng Diyos. Amen. Wala akong pera ngayon, pero ano ba, naiiwala ako. Amen. Amen. Marami kami bayarin eh. Pero alam mo, doon naniniwala, nawawalan ng pag-asa na ang Diyos ay gagawa sa iyo. Kasi kaya kwento, alam mo, natandaan mo, di ba sabi ko sa iyo, di ako nawawalan ng pag-asa. Ang Diyos nagbigay sa akin ang kung naiintindihan niyo ako, I'm getting the point. Amen. Kaya hindi sila mabuo ang pagtitiwala sa Diyos. Kasi ang baka lumalabas sa bibig natin, eh puro rin mga problema. Dapat ang maging tulay tayo na marinig nila
na totoo nga ang Diyos sa buhay natin. Pwede po ba baguhin natin ang ating mga kwento? That's our mission. Ang mission natin, taga-kwento ng kwento ng Diyos. Amen. Kaya tayo iniligtas ng kwento para may magkwento ng katapatan ng Diyos. Kanina inaawit natin for the goodness of God, lahat tayo. Naramdaman niyo po ba? Damang-daman niyo po ba yung kabutihan ng Diyos? Sana hindi lang hanggang puso. Kailangan mailabas natin kung gaano talaga kabuti ang Diyos. Amen. Sigurado mga kapatid, may lugar ka rin sa kanyang kwento. That's very, very sure. Hindi maliit ang papel mo na ginagawa mo sa Diyos ngayon. Tandaan po natin, extraordinary grace writes ordinary people like us into God's extraordinary redemptive story. Ang gaya ni Rahab, ordinaryo, na nagkwenta ang pangalan, pero naging extraordinary dahil naidugto sa kwento ng kaligtasan. Amen. Amen. Let's all bow our head and let's all pray. Father, we thank you. We praise you, we glorify your name. Salamat sa kwento ni Rahab at naunawaan namin kung gaano kagaling ang biyaya mo. Salamat sa iyong katapatan. Lord Diyos, kami po na narito na nagtitiwala sa iyo. Magamit kami sa magandang kwento ng iyong kwento ng pagka-Diyos mo sa buhay namin. Lord, magamit din na kami sa mga maraming tao. At Panginoon, mapulpil namin ang layunin mo kung bakit mo kami yun. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Para po sa church announcement.